Gusto lang kami May klaro. gusto lang kaming klaruhin. Kasi yan, tulad nito, nagko-collab tayo. Pero parang meron kaming mabigat na pakiramdam about sa'yo. Kasi meron kaming mga nalalaman. Eh, gusto lang po namin klaruhin sa inyo. Ano ba yun? Unang tanong po namin is kung kilala niyo po ba si Jeff, aka Investigador J? Narinig ko yun sa ano, parang doon sa mga time na nakikita, napapanood ko sila kay Boss Rino, tama ba? Siya ba yun? Opo, siya po. Pero personally, never ko siyang nakita, never ko siyang nakaharap, never ko siyang nakausap. So definitely hindi ko siya kilala as a person, pero doon sa as a YouTuber, yun yung pagkakaalam ko sa kanya. So, hindi po talaga kayo nag-meet or hindi po kayo nagkakasama talaga? Hindi eh. Walang chance in my life na may nakasama akong third eye. Pero yung kilala ninyo na si Ricky, si Kuya Rick, yan, kasama ko yan, kakilala ko yan, kaibigan ko yan, matagal, kumpare ko yan. So, kung kilala ko si Jeff ba yun? Kung kilala ko si Jeff, patatandaan ko yun. Pero never. Bakit natanong? One time po kasi nagkaroon ng pagkakataon na makasama namin siya. Nung nag-aya po siyang meron kaming explore. So, paano kung napasok sa kwento? Ngayon po, sabi niya, kung gusto daw po namin, total pumapasok kami sa mga abandon, sa mga hindi safe na lugar, dapat po magkaroon daw po kami ng protection. Okay. So, sabi namin, syempre po, as na syempre. pumapasok kami, nung gugustuhin namin na magkaroon ng protection para safe din kami na makauwi pagkatapos namin mag-explore. Nag-offer po siya sa amin na meron daw po siyang medallion na dapat ibigay sa amin na manggagaling daw po sa inyo. Sa akin? Opo. Kasi may ano niya daw po yun. May dasal May daw dasal po niyo ninyo daw yun, po may yun. orasyon daw po ninyo yun. So, kami naman po, sa sinasabi nga po na kilala siya, nakakasama daw po kayo niya at magkakilala daw po kasi kayo personally. As in close daw kami. Opo. Opo, yun po sabi Kasi niya. para bigay ko sa kanya yung medalyon na may sarili kong orasyon, dapat close kami. Di ba? So, ibig sabihin, lumalabas, direct siya sa akin na kukunin niya yung medalyon sa akin Opo. at ibibigay sa inyo. Tama po. Ganun po ang ibig niya sabihin. So, nangyari po noon, nag-offer po siya sa amin. Ang sinabi po niya is, kailangan lang po namin bayaran is yung, ang kailangan daw po kasi namin is 2 medalyon. Sama na rin daw po namin yung keychain para sa mga sasakyan at motor namin. And, samahan na rin daw po namin yung mga bata. Ng so, nagtototal po siya ng 1K. Bawat isa. So, opo, hindi naman po agad kami nakapagbigay ng amount na sinabi niya. So, sabi po namin kung po pwede, 2 lang muna, saka isang keychain lang muna. Yun lang po ang kakayanin ng budget namin. So, tinanggap po niya yun. Then, the day after, umalis daw po yung wife niya. Pupunta na raw po sa inyo sa Malolos. Tumawag sa akin. Alam na taga Malolos ako. Opo, tumawag siya sa akin. Ang sabi po niya, Boss, nandun na yung girlfriend niya sa Malolos. Kailangan ng pamasahe pabalik. Galing Hindi daw po sa pumasya shop ninyo. Pera. Shop ko. Opo, yun po ang sabi niya. May shop daw po kayo. Okay. So, ang nangyari po, nagpa-send po ako ng pera sa kanya through GCash na 500. And then, pagkatapos po nun, ang sabi po nila, nasa kanila na daw. So, may pagkakataon na nag-explore ulit kami sa Malabon. Sa Malabon, abandoned school. So ngayon, hindi po nila ine-expect na mag-aaya kami doon sa kanila. Kasi kinabukasan, meron po ulit kaming i-explore. Puntahan. Kaysa umuwi pa po kami, tapos babalik pa po ulit kami sa kanila, ang gasolina din po, di ba? Doon na kami So doon na po kami nag-stay. sleepover. So kinabukasan po, umaga, pagkagising namin, May delivery may dumating. delivery na dumating. Shopee. Apo. Ngayon, nakita po niya. Tapos nakita din niya Quintas po. yung kwintas. Ang sabi po niya, yung pinadala na ni Sir Ed. Ako ang nagpadala sa Shopee. Opo, kayo daw po ang nagpadala
para dalhin dun sa ano, diniliver na daw po. Ito pa po pagkakasabi niya. Ang sabi niya po is, ay, wait lang sis i-message ko lang si Sir Ed kasi Papasalamat. nakakahiya na personal pinadala niya pa talaga nag-abala pa niyang ipinadala yung medalyon para lang may magamit kayo. Sabi niya ganun. Kaya po, kumbaga, parang ano na po ako sa kanya na, totoo kaya? Pwede kayang ipa-deliver? Ang dumating, Shopee. So, inano lang. Dapat lalamove sana, di ba? Mhm. Kasi Opo, from tama. Malolos to, saan ba ang lugar niya? Obando po. Obando. Okay, so from Malolos to Obando, dapat tayo sa Shopee. Mhm. Hmm. Tapos Dapat naniwala lalamove. kami nun, Sir Ed. Then, after nun, meron po akong kumare na yung biyanan niya po is nagkasakit. Okay. So, sa alam po namin na nanggagamot siya, ganyan. Sabi niya, yun po kasi ang open niya sa amin kaya niya pong gamot, kaya Kaya niya niya mag-cleansing. cleansing, ganun. So, nainganyo naman po kami. Sinama po namin siya dun sa kaibigan ko, sa kumare ko, na nagkaroon din po ng ganong, Case. opo, Opo, medallion din. medallion din po, nagbayad din po sa kanya ng 1K din po. Kasi po, ang pagkakalam nga namin, kasi po, sa inyo po galing. Okay. Dahil po yun po ang sabi niya. Maswerte naman. Nga po. Tapos, nung nangyari po yun, nagbigay na po ng pera sa kanya. 1.5? Nagkaroon, 1.5, no? 1,000. Kasama yung 500 sa pamasahe. Papunta sa kila Sir sa Ed. kanila, sir, kasi sarado na daw po yung store nyo sa Malolos, nalipat daw po kayo ng Kalumpit. Kalumpit. Tapos yun nga po, ginamot niya po yung mother ng kaibigan ko. Then, ang nangyari po, nung kinukulit niya kaming balikan pa ulit yung isang kapatid. Kasi doon daw po sa portal doon daw po sa salamin, may portal daw po. Okay. Pinatakpan po niya ng kumot. So, yung may-ari po ng bahay natatakot na kasi ilang araw na to, pabalikin nyo na kasi parang mas kinikilabutan ako. Kaya lang po, na-encounter na nga po namin na nandito po kami sa bahay Tisa. Na parang gusto niya lang kumabig sa amin. Then, kinabukasan po, nang umuwi kami, nagsabi na po sa akin yung anak ko na, Mami, si Third Eye, Investigador J, nakita ko po doon sa lalaking may maskara. Siya po yung pinag-uusapan. Doon na po kami doon na po namin na-discover na hindi po siya connected sa inyo dahil po sa video ni Sir Bruno. Okay. Una-una po, sagutin natin isa-isa, no? Mhm. Para po dun sa pamilya na pinuntahan at ginamot, so wala akong idea kung marunong siyang gumamot o hindi. Mhm. Kung gumaling yung pasyente, walang problema, okay. Pero yung ginamit mo yung pangalan ko Mhm. para magbenta, Mhm. ma'am, hindi po sa pagbubuhat ng bangko, no? Hindi po sa pagmamayabang. Kasi dinami-dami po ng taong kakilala ko. Iilan pa lang po yung ginawaan ko ng personal na gamit. Mhm. At hindi ko po pwedeng banggitin yung pangalan kasi medyo kilala, as in hindi medyo, kilala po talaga. Hindi po ako nagbibigay ng mga medalyon na bibilin ko sa Quiapo at dadasalan. Mhm. Hindi po. Kasi sa paniniwala ko, mas magiging malakas, mas magiging mabisa kung yung formula galing sa akin at ituturo ko ng personal doon sa taong pagbibigyan ko. Mhm. So, sorry po, hindi ako nagpapamigay o nagbebenta ng anumang medalyon. Actually, kung ginawa ko po yan, baka po hindi na ako nangungupahan ng bahay. Kasi meron pong mga tao na willing bayaran o bumili ng gamit sa akin. Kunwari, minsan, sir, okay na ba yung 10,000? Sir, okay na ba dyan yung ganito? Hindi po eh. Hindi ko po kahit kailan ginawa na magbebenta ng ganon. Okay. Sa page ko, tumatanggap kami ng ritual, pero may mga gamit na dapat bilhin. Kasi ang isang ritual, hindi mo naman magagawa nang wala talagang gamit. At yung mga gamit po, itemized, at nakalagay yung price na kahit sila ang umorder, same din yung price na mga bibili nila. Oh, alam po ng buong admin ko yan. Pangalawa, ulitin ko, never po
na nakausap, nakaharap ko min lang, o kahit natawagan ako, kahit by phone, si Third Eye o si Jeff. No? Yung sinasabi niya pong may shop ako, yes, dati po, dalawa po yung naging clinic ko. May clinic po ako dati sa tapat ng CEU, yung Mystic Place ang pangalan. Doon po tumatanggap ako ng mga pasyente, tarot reading at saka acupuncture kasi acupuncturist ako. Doon sa pangalawa, so nasarado ko yon, alam po ni Ricky yun, si Ricky kasama ko doon. Second, nagtayo ulit ako sa mismong Malolos na kasi malayo yung sa may CEU papuntang Kalumpit. At never po akong tumira ng Kalumpit. Never akong tumira ng Kalumpit. Tumira ako sa Malolos bayan, pero hindi sa Kalumpit. Never akong tumira ng Kalumpit. Sa mismong Malolos lang po ako nakatira. Kaya yung dating clinic ko, nilagay ko sa mismong bayan ng Malolos. Na nasarado ko siya before pandemic. So, magmula nun, never na po akong nag-accept ng pasyente, ng client, na tungkol sa mga gamutan. Kung may gamutan man akong ginagawa, yun po ay personal kapag kunyari yung client namin during cleansing may sakit, nabutan ko yun, may gamutan. Pero never na po akong nag-accept ng client sa clinic kasi wala na akong clinic. Wala nang physical na clinic. Kasi ang sabi So niyo Sir po sa Ed, atin nun, ano, speaking of cleansing, ito pa, speaking of cleansing, one time kasi nasa bahay sila sa amin. Napag-usapan niya cleansing na yan. Tapos tinignan niya yung bahay namin, sabi niya, eto sa iba to, ganitong presyo nito. Magkano? 15,000. Ganun. Tapos nabanggit na nga niya is, totoo po ba na every time na mag-cleansing po kayo is nagpapabayad po kayo? Kasi ang sabi po niya sa amin, siya, nag-cleansing siya, hindi siya nagpapabayad. Depende Yun na ang lang sabi. sa- Tapos, kaya daw po, about sa health niya din po eh. Sinabi niya, di ba? Kaya daw po kayo nagkakasakit dahil po pagka nag-cleanse kayo, nagpapabayad daw po kayo. Kaya kumbaga, So, parang bumabalik daw po sa inyo. Ganito, so mukhang may mali. Mhm. Alam mo kung ano yung mali, no? Yung tungkol sa health ko, kung bakit ako nagkakasakit, stress, karanasan. Mhm. Bakit? Kasi empath po ako. Kapag empath ka, lahat ng emosyon ng tao sa paligid mo, mararamdaman mo. So imagine mo yung gabi-gabi kang hindi makatulog kapag magulo yung paligid. So stress. Tapos, yung tungkol doon sa pag-cleansing, yes, siyempre, kasi una-una, minsan imagine, paano naman kami hindi tatanggap ng budget? Mula Malolos, pupuntahan namin ang Laguna. So ano yun? Pro bono. Saan kami kukuha ng panggasolina? Mhm. Siguro kahit kayo man, sa punto na yon, hindi naman kayo makakarating doon eh. Diba? Pero, isa lang yung ma-assure ko. Sa lahat ng pinuntahan namin bahay, na cleanse namin, wala pong naging negative na feedback. Wala. Okay. Mahirap lang magbanggit ng pangalan ng mga tao kasi out of the topic. Opo. Mga kilalang tao na anytime pwede kong iharap sa inyo para magpatunay. So, yung tinatawag na kaya ka nagkakasakit kasi naniningil ka. Okay. Sa occult practice, ang tawag po doon ay energy exchange. Okay, gayon ma'am. Ito, sa ginagawa ninyo, tingin nyo wala kayong energy exchange yan? So, ito yung question ko sa inyo. Ito, pumapasok kayo sa mga haunted na lugar. Mhm. Pag uwi ninyo, given 3 days, anong pakiramdam? Exhausted. Kahit kapag uwi nga lang po sir. Exhausted. O, so, sabihin mo, pagod sa biyahe. O, kaya nga 3 days na eh. Alisin na natin yung isang araw, pahinga na yun eh. Pero ano yung pakiramdam? Di ba? Parang pakiramdam mo pa rin yung bigat ng pinanggalingan mo. Kasi kayo yung gumawa eh, walang energy exchange, walang bumalik. So ganito, baliktad kapag sinabi mong kaya ka nagkakasakit kasi hindi ka tumatanggap. Huwag na natin isali yung Bible kasi may mga
Sa Bible, kahit sa Bible, meron ganun eh. Na dapat pag meron kang kinuha, may ipapalit ka. Barter system. Exchange. No? Ang tawag doon, energy exchange. Kayo, pumasok kayo dyan. Tapos wala kayong iniwanan sa kanila. Tingin nyo, hindi kayo sisingilin. So, yan ang isa pang pointers. Iiwan kayo kahit barya, kahit piso sa pinupuntahan ninyo. Kasi, pag wala kayong energy exchange, babalikan talaga kayo. Yun yung energy exchange. So, mali yung, kaya ako nagkakasakit. Kaya ako nagkakasakit kasi stress ako. Kasi meron akong GERD, acidic ako. Hindi ako anytime pwedeng kumain ng kahit ano para tumaba. Kasi, the more na kumakain ako, nag-i-stack ng acid yung katawan ko, lalong sumasakit yung sikmura ko. So, yun yung reason kung bakit regulated yung kinakain ko. Wala kinalaman to sa mga, sa mga ginagawa ko. So, ibig sabihin po, Sir Ed, walang katotohanan lahat ng sinabi niya. Wala. Zero. None whatsoever. So, ngayon po nalinawan na kami. Never na never ko siyang nakaharap personally at anytime, anywhere. Kung haharap siya sa akin, uulitin ko yung sinasabi ko sa harap niya na never pa kaming nagkita personal at never ko siyang nakausap, never ko siyang naturuan o nabigyan ng tungkol sa kahit anong medalyon. Isa pa, meron po siyang binigay sa akin na orasyon, no? Galing daw po sa inyo. Anong Na orasyon? ipapakain daw po doon sa medalyon na Yung yun. nakasulat sa papel, Saint Benedict. hindi ko po alam nasa inyo pa ba Saint yun? Benedict. Saint Benedict. Galing Saint daw po sa Benedict inyo yun. yun. Galing Alam daw niyo po. kung bakit na siguro nasabi yun? Kasi ginagamit ko yun kapag panood cam sa TV. Kasi yun yung closest lang na pwede mong banggitin kasi ginagamit din siya ng kaparian. So para hindi mo maibulgar yung mga lihim na inaral mo sa mga mas matatandang antingero, ang gagamitin mo, ang tinuturo ko, ang pinaparinig ko sa tao is yung universal, which is ginagamit din sa exorcism ng mga Roman Catholic at ibang religion. Okay? So again, ulitin ko, hindi ko kilala si Jeff at pasensya na kung nagamit yung pangalan ko para mabudol kayo. So, personally, ako na yung humihingi ng pasensya para sa kanya pero wala akong kinalaman doon. At mga ka-adventures, ito po yung gusto kong ipaalam sa inyo. Wala akong kilalang Jeff o Third Eye, alias Third Eye, na nag-YouTube at nag-ghost hunting. Never in my life na nakaharap ko siya personally at never po kaming nagkausap regarding sa anumang medalyon at never din kami nag-usap tungkol sa mga cleansing at lalong-lalong hindi po ako nagbebenta ng kahit anumang medalyon. Kung meron kayong personal na pangangailangan sa akin, personal nyo po akong puntahan at ituturo ko sa inyo kung ano yung pwede nyong gawin. Kayo ang gagawa ng sarili nyong amulet. Ituturo ko sa inyo yung formula, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin. Hindi po ako nagbebenta.